today's video, punta naman tayo dito sa Crocodile Farm. Ayun. Still, nandito pa rin tayo sa Puerto Princesa, Palawan. And I'm so excited na dalhin kayo dito sa Crocodile Farm. Shout out sa Solteros Travel Agency na siya yung tumulong po sa akin para makapag-book dito. 40 pang entrance kapag adult, 20 ang bata. So, ito tayo ngayon para humawak ng totoong crocodile. Ayun, si baby crocodile. Ayan. Sige. Hi, baby crocodile. Di po siya naka-scratch tape pala siya. Hi, kuya. Hello po. Hi, guys. Ito si baby crocodile. Ay, hindi siya baby. 3 years old na crocodile ito. So, ayun. Medyo malamig-lamig pa lang pakiramdam. Kasi cold-blooded sila. Kagaya ng sleep. Pero parang mas okay hawakan ng crocodile sa sleep. Kasi ito ang parang baby. Parang aso lang, no? So, yung una nating gagawin ay syempre aside sa bumili ng ticket, magpa-register ka muna rito. So, dito mag-start yung ating tour. Ay. Sir, ano yun talagang ano siya? Yes. Labi po talaga ng crocodile. Mamaya explain din po ng guide. Laki. Grabe, laki. So, fossil ng crocodile. Napakalaki. Standard, dati kong kilala sa tambok ng Crocodile Farming Institute. Established po na 1987, kami po yung pinakaunang crocodile farm sa buong Pilipinas. Ito po ay si Rio, from Rio to Balibre, Batangas, southern part po ng Palawan. Ito po ay nabuhay yung outscore na kita na nakatakin na kapatay po ng isang mangingisda na kumpirma na kinain niya po yung kanang binti ng biktima. So, kanang binti lang po kasi kaya ito kasi si buhaya, hindi po nila kaya kumain ng marami or lumulok na isang buong tao. Ang kaya na po nila ay 1 to 2% po ng kanilang bigat. So, hindi pa sila tunay na malakas kumain, mabagal po yung kanilang metabolism. Kaya po kayo ngayon na may makikita pa po. Si Lolo of the Crocodile po ay 1 meter longer than Rio. Ang magusan doon sir po si Lolo. Proceed na rin. Sabi po ay for conservation ng special project po ng DENR para po sa conservation ng Palawan. Bali po sa buong mundo, ang meron po tayo ay 24 na uri na buwaya. Sa Pilipinas po, meron lamang po tayo 2. Isa po doon, ito yung ating Philippine crocodile or freshwater crocodile na only in the Philippines po, wala po sa ibang bansa. Matatagpuan lamang po sa northern part ng Luzon and sa western part po ng Mindanao. Sa Palawan po, wala pong Philippine crocodiles. Ang meron po sa Palawan yung kalahi po ni Lolong at ni Rio na pinakamalaki at pinaka-agresibong lahi po ng buhay sa buong mundo, saltwater crocodile. Na malaki po yung 6 hanggang 7 metro. Hindi po talaga ni Philippine crocodile, isa po sa pinakamaliit na uri ng buhaya sa buong mundo. 2 to 3 meters lang po, pinili. So ito pong station po natin ay hatchling house. Makikita niyo po dyan ay 1 to 2 years old, 1 to 3 years old na mga juvenile crocodiles. Pero dito meron po kami kasi pinadala po sila sa Palawan to conserve and to breed kasi critically endangered na po yung lahi po ng Philippine crocodiles. Malapit na pong maubos. Kapag may pagkakataon, pwede po natin sila maibis sa kanilang natural habitat. Ayan po, 3 minutes lang po tayo dito. Hands off po tayo, ha? Like, they can jump, bite, and cut off your food. Welcome to Jurassic Park. Ay, Let's begin the elimination round. para may ma-eliminate sa amin, ha. Ang pagkain po nila dito karning manok, tapos isda, once a week lang po, hindi po araw-araw. Mabagal po yung kanilang metabolism. And nakatrap-trap na po yung tinatapon po natin dyan para madali po ng manok. Hindi po nila kayang nangyayapon na pagkain. Diretsyo na Mga ilang taon na po ito? 1 to 3 years old. 1 to 3 years old pala. Kagaya nung hinawakan ko doon sa kabila. Apo.
Ayan po si saltwater crocodile. Kumpara niyo po kay Philippines. Si Philippines po ay alive. Medyo kapasihan ng kulay. Pero pagdating sa saltwater naman, matingkad. Yung kaninang hawak ko po ay Saltwater. saltwater siya. Ito mas malalaki na ng konti. Extension natin po malalaking buhay na 60 to 70 years. 60 to 80 years old na po. Ay, ito mas marami sila dito. Freshwater crocodile or Philippine crocodile. Pakarami. Ilang taon bago po lumaki ang crocodile ng ganong kalaki? 60 years old rin. Ah, ibig sabihin pag mga 1 to 2, parang baby pa sila talaga, no? Pag medyo nasa 10 years old na po, medyo malaki na po yung kaya na po makakatay. Isang di pa na po siguro. Ay, ganon. Teka, iba po nila po ha. Ito po yung Philippine crocodile. Ito rin po yung saltwater crocodile. Sa itlog po, 30 to 40 sa Philippines. Sa saltwater ay 40 to 80. Marami, pero hindi po yan lahat sa wild na pipisa. Kasi minsan, may mga kumakain po ng ibang itlog kapag hindi nababantayan ng nanay na crocodile. Like ahas, ibon, bayawak, or nabubugok yung kanilang itlog dahil sa hindi enough yung init po ng panahon. So dito sa atin, kapag nangitlog sila sa ating breeding area, kailangan po natin makolekta agad para mailagay po dun sa ating incubation area. So ini-incubate po natin yung mga itlog para maabot natin yung taas ng porsyento ng itlog mabibisa. And also we can manipulate po yung kanilang gender. Pwede po gawing lalaki, pwede po gawing babae. Ah, pwede pala yun. Decision po kami. Ay, galing. Crab guys, ang lalaki. Ito daw si Aklan, tapos mas malaki pa to. Anong pangalan po kasi nito mas malaki na to? Si Makmak. So, ito si Aklan, tapos ito si Makmak. Ayan, Aklan, si Makmak. So, mas malaki pala si Makmak. Tapos ito po si Mar. Mar. Opo, ito po si Makmak. Ah. Ayan pala si Makmak. May signboard pala si Makmak. So, ito si Makmak. Napakalaki niya. Grabe. Philippines po wala po si Mas malaki po si Kalayaan. Mas malaki po si Makmak po. Ah, mas malaki si Makmak. Mas mataba lang yata si Kalayaan. Ito naman po ay Philippine crocodiles po, juvenile. mga ilang taon po sila. Sa 3 to 7 years old pa lang po. Sila so po kapag may pagkakataon pwede po ma-release sa wild. Kapag wala na po, good na po sila dito for conservation. Para ma-conserve po natin yung ating Philippines. Pero sila Makmak, sila Kalayaan, hindi na sila Hindi i-release. na po malalaki na po talaga, baka mamatay na po sila sa gutom. Ito po yung ating mga saltwater crocodiles. So, kung nakita niyo po ba yung kanilang pinagkaiba? Ito po stripes and yung black spot. Ito naman po polka dots. Ayan. Ito po yung lumalaki po kasi laki ni Lolo at ni Rio. Ito pong saltwater crocodiles po natin dito, hindi na po sila pwede maibenta sa ibang farm kasi po lapas na po sa size na pwede po sila ma-ship. Hindi rin po pwedeng katayin dito kasi hindi po tayo nagkakatay. Hindi rin po pwedeng i-release kasi wala po tayong release program or sanctuary for saltwater crocodile. Good na po sila dito, our featured breeders. Sila po dito, 12 feet long, 20 years old. So medyo maliit. Ito po siya, Lolo and Rio. Pero ang maximum size po ni Philippine crocodile po, hindi po abot ng ganyang size. Ito lang po yung maximum size po nila. Maliit lang po, very Philippine. Confiscated or yung mga nakuhang animals. Ayan. So, eto. Welcome to the nature park. So, dito yung mga reptiles. So, guys, nandito pa rin ako sa crocodile farm. So, aside sa crocodile, may mga reptiles sila nandito. So, ayun, may mga ahas din pala. So, eto yung mga ahas, no, mga pasla. Tapos, eto, merong turtle. Ayan, Asian leaf turtle. Tapos, okay, may python. So, may malaking python din pala rito. The Burmese python. Ayan. So, meron din dito. So, may mga python din tayo. The Philippine reticulated python. So, ayun. Okay. Saan ang tsura ng porcupine? Ay, ayun siya. So, ayun pala yung porcupine. Ay, nasa ilalim sila. Para lang pala silang dagang malaki ang porcupine. So, I see.
So, ayun guys. So, dito naman yung bear cat pala. Sakto na direct. Ayan, sakto nakaharap yung bear cat. Ayun o. Hi! Lakihan natin, zoom natin siya. Ay, ang cute! Ang cute naman yung the Palawan birded pig. Ayun, ayun siya. Nanginginain siya dun. Ayun siya. So, nanginginain siya dun. Typical na baboy. So, ayun. Ito pala sila. Okay. Diba, may baboy. Parang ano, baboy ramo ba? Kaya pala birded pig siya kasi meron siyang bigote. Ayun, oh. Ang galing.